Guys, may nire-repair tayo ngayon, oh. Dito yung mga controller sa e-bike natin. Okay. So, sa pag-repair sa electronics, kailangan din natin yung mga basic tools natin, oh. Halimbawa ito. Yung sa akin, may dalawang tester ako dito. Yan. Digital at saka yung analog. Okay. So, ito. Para i-repair pa natin to, guys. Ito, tingnan natin kung makuha natin ang issue, ang problema sa charger nito. Nabuksan na natin siya. Okay. Tapos ito, nagawa na natin to. Napalitan na natin ang kapasitor. Ito, pinalitan natin to. Ito. Yan. Okay. Pati yung ito, na-repair na rin natin. Pinalitan din natin to ng kapasitor dito, no. Okay. At saka ito, na-repair na natin to. Ang problema nito, napakalakas uminit. Ang nakita natin na issue dito, may naglobo. Nag-leak po yung mga kapasitor, yung filter kapasitor at saka yung sa dito, yung malapit sa may MOSFET mismo. Dalawang kapasitor pinalitan natin, nagiging okay. Okay. Itong isa na ito, na-repair na natin to. Pinalitan na natin na isang MOSFET. Ang issue dito, at saka ito, halos parehas to sila eh. Tingnan nyo, malaki. Parehas sila na 600 watts. So ang issue dito at saka yung ginagawa natin ngayon, ito yung nakabaklas na, halos magkaparehas. Okay. May tama siya. Ang isa dito, yung una, yung nagawa na natin, may tama dito yung yellow. Pag ilagay na natin sa dynamo natin, pag ikabit na natin to yung yellow, nagdadrag po siya, guys. Matigas ikutin yung dynamo. So, ibig sabihin, pag ito lang ang dalawa naka-connect, ibig sabihin magaan siya, walang short. Pag ikabit natin yung yellow, nagdadrag ang dynamo. Ibig sabihin dito sa yellow may problema, may shorted. Pinalitan natin ng isang MOSFET lang. Ito yan. Okay. Nung pinalitan na natin, nagiging okay na siya. Ito ngayon, ang trouble nito, opposite yung ginagawa natin ngayon dito sa kabila. Tingnan nyo. Okay. Ang sa akin, ang basic na ginagawa ko dito, nilalagyan ko muna siya ng supply. Bago ko i-repair ang controller, titingnan ko muna kung buhay ba ang 5 volts. Okay. Yung 5 volts dito na papunta sa dynamo at saka yung sa throttle. Pag buhay po ang 5 volts, may chance po siya 90% na ma-repair natin. Pero pag halimbawa, pag ganyan, nilagyan ko na siya ng supply, tapos in-on ko na yung switch, tapos wala siyang 5 volts dito na lumalabas, hindi ko na po siya inaksaya ng oras kasi ang problema niyan dito sa chipset, yung sa program mismo. Pag walang 5 volts, dinidisregard ko na kagad yan, hindi ko na nire-repair. Pag may 5 volts lang ang standby nito, yung sa throttle niya at saka yung dito sa may supply sa dynamo, ito ginagawa ko, halimbawa ito ngayon. Okay, pakita ko sa inyo kung paano ko sinasabi na paano mag-check sa 5 volts na standby pag naka-on. Ngayon nilagyan ko na siya ng supply. Hindi ko pa nasaksak dito sa battery. Yan, itong battery. So, i-check ko muna. Yung sinasabi ko na 5 volts saan ba yan? Ito, sinipirit ko na yung 5 wire. Itong wire nito, ito yung papunta sa dynamo. Saka yung tatlo, ito yung sa throttle. Okay. So, ito 600 watts, yung malalaki. Yan. Ito, 350 watts. Yan. Okay. Guys, gumagana to. Halimbawa ito, iba ang number sa MOSFET at saka yung ipalit natin, mag-try tayo dito. Isang ibang magkakaibang number. Nasubukan ko na to, gagana po siya. Walang problema kahit iba ang number dito, basta parehas lang yung cathode at saka gate sa MOSFET na ilagay natin. Okay, kasi ang mahirap nito, ang China, halos binabago-bago ang mga number nito kahit parehas siya na 48 volts. Ang controller, pag bumili tayo, iba-iba na ang number, saka hindi na naka-engrave. Kaya ang ginagawa ko dito, tinaray ko to na nire-replace ko yung mga MOSFET kahit ibang number, gumagana siya, guys. Wala namang problema, basta ang trouble sa mga MOSFET lang. So ito ngayon, maglagay tayo ng sample nito. Testing ko muna to, tapos hanapin natin kung saan yung shorted dito. Okay, kasi sinasabi ko dito may 5 volts to siya, pero hindi ko pa nakita kung saan ang issue dito sa 3 piece.
Okay, lagyan natin ng connection. Ito ngayon, i-check muna natin ang 5 volts. So tingnan nyo, ito yung positive. At saka ito yung sa switch. At saka ito yung negative. So i-plug in natin ngayon dito sa battery. Lagyan natin siya ng supply. Ito, 48 volts na eh. Okay, konting ingat lang dyan. Baka magka-short. Yan, 48 volts. Malakas ang power dyan. Okay. Plug lang natin. Okay, yan, naka-plug na. So ito siya ngayon. So ito yung sinasabi ko na unang-una ko na ginagawa pag mag-repair po tayo sa controller. Tester lang muna natin tong camera. Disclaimer lang po guys sa mga expert. Ito based lang po to sa experience natin, no. Yan sa mga bihasa na talaga na technician. Pwede nila i-skip na lang ang video. Ito yan sa mga beginners lang. Okay, yan. Lapit lang natin. So ito yung supply, positive, negative. Gamit tayo ng tester. Ito, digital ang gamitin natin. Mas maganda makita natin ang coins dito sa 5 volt. Okay. Ang unang hanapin natin dito, yung sa throttle. Kahit saan dito, pwede naman sa yung dynamo mismo. Papasok sa yung supply sa sensor. Okay. Ito yung kita ba, medyo malayo lang. Ayan. Nakauna yan ngayon guys, ang controller natin may supply na 48 volts. Ito yung ginagawa ko, yung nakasanayan ko na mag-repair sa mga ganitong controller, no, sa mga e-bike. Okay, yan. Okay, kita nyo tong itim. Ang itim na ito at saka yung itong red. Bali, ito yung nakaseparate 5 kulay. May blue dito, yellow at saka green. So ang una-una ginagawa ko dito yun, tinitingnan ko muna yung supply dito sa, ito yung papasok sa dynamo. Okay. So mamaya i-connect natin actual sa dynamo. May dynamo tayo dyan na tinitesting. Okay, ito yung sinasabi ko, tingnan nyo, 4.76. So yung 5 volts yan, pag normal lang yan na may drop po siya. So makita natin yan yung 4.76. So okay, nakita natin present po yung supply dito sa yung 5 kulay na nakahiwalay, no, papunta to sa throttle, sa dynamo. Ito ngayon nasa throttle, ito nakasegregate yung 3 na kulay. Yan, so i-check din natin to. Medyo mahirap nga lang to kasi ako lang din ang nagbi-video, no. Okay, i-check natin ito yung sa throttle. I-check din natin ang 5 volts dito. Kailangan pag mayroon to, ang dalawa parehas. So umpisa na natin, mag-umpisa tayo pag re-repair kasi nasa 80 or 90% magagawa ko yan pag nandyan lang ang 5 volts. Pero pag wala na siyang 5 volts, wag na natin i-repair kasi sigurado tayo nasa program na ang sira niyan. So ibig sabihin, tingnan nyo, yan 4.77. Okay, sa throttle po yan. Tingnan nyo, naka test probe tayo dyan sa positive negative sa throttle, 4.77. Okay, ibig sabihin buo ang 5 volts ang standby dito. Ang sa supply sa sensor papasok sa dynamo, nandiyan ang 5 volts saka dito sa throttle. Ito ngayon lagyan natin ng connection para makita natin sa actual kung anong mangyari. Okay. Kunin lang natin yung controller na yan, lagay natin doon sa dynamo na ito, yung pang-testing natin. Yan. Okay, ito yung wire sa dynamo. Yan, or hub. 48 volts. Ito yung wiring. Kabit natin ngayon. Okay.
ito yung sinasabi ko guys. Ito yung sa dynamo. Okay, freewheeling ang dynamo niyan, di ba? Napakakanikutin. Yan. Dapat kahit nakakabit siya dito, kahit hindi pa naka-plug yung supply sa controller natin, ito yung wiringan natin, yung 3-piece na ito, pag nakakonect dito, dapat freewheeling pa rin. Yan, ganyan pa rin dapat, malambot. Yan, di ba? Malambot siya ikutin. So, ito. Una natin ikabit ang ito, medyo, ayan, ito yung nire-repair natin, no? Atong natin ito. Kahit dito lang muna tayo. Tingnan natin sa 3-piece. Ito, nakasegregate ito ang 3-piece. Okay. Ito. Ito yung tatlong kulay. Okay, tingnan nyo. Ang sa dynamo, freewheeling dapat yan. Yan, pag idikit natin to, saka na siya magdadrag. Mayroon, tingnan nyo, matigas. Yan. Pag open natin, nalalambot siya ulit. Tapos connect natin itong isa. Yan, magiging matigas. So ito dapat, ang tatlong kulay nito, yung sa 3-piece, pag nakabit natin sa controller, nagiging freewheel siya. Okay, ibig sabihin, yan na po ang normal. So ito, tingnan nyo. Ikabit natin dito. Dito. Yellow. So sundin lang natin muna ang color coding nyo. Yung standard, yellow to yellow, blue to blue, saka green to green. Okay, kabitin natin tong yellow. Yan. Kabitin natin tong green. Okay, tingnan nyo ito. Ito, wag nyo papansinin, nakaparallel to dito sa green. Okay, ikutin natin. Yan, matigas. So, tingnan nyo, yan, matigas. Okay. Ito, nakatapa lang sa 3-piece, walang supply. Hindi pa natin ito na-plug sa battery, diba? Ito yun. So, pag tingnan natin, paikutin natin yan, matigas. Yan. Okay. Yan, hindi siya freewheeling. Dapat, kahit nakakunik siya dito, freewheeling pa rin. So, tingnan natin, baklasin natin, i-disconnect natin isa-isa para malaman natin kung saan yung may problema, yung nagsushort. Okay. Tanggalin natin una ang ito, yellow. Kung saan ang matanggal natin dito sa magiging freewheel to, so ibig sabihin yan ang kulay na yan, yan may problema sa MOSFET. So tanggalin natin una ang yellow, tapos iikot natin to. Okay, yan, nakadisconnect ng yellow. Yan. Okay, matigas pa rin. Ibig sabihin nagdadrag pa rin. Yan. Yan, matigas. So hindi yan dyan ang may problema. Hindi pa natin nahuli. So balik lang natin tong yellow. Okay, balik lang natin sa connection, no, yellow. Okay, nandyan ang yellow LED. So matigas pa rin. Tanggalin na naman natin ang sunod, ang blue. Okay, ito. Tanggalan natin ang blue. Nakakonek ngayon yellow at saka green. Sabay ikutin natin. Ayan, matigas pa rin. Okay, so ibig sabihin hindi pa rin natin nahuli. Yan, matigas pa rin. Dapat freewheeling yan, katulad kanina yung pinakita natin. Okay, tanggalin natin ulit. Balik lang natin tong blue. Itong blue na ito. Stop lang natin. So ibig sabihin, maliwanag, nandito sa green ang problema. Kasi natanggal na natin yung dalawa, matigas pa rin eh. Ito, tingnan nyo. Pag tanggalin natin to ang green, magiging maluwag tong ikot dito. Yan. Hindi siya nagdadrag, hindi siya lumalaban pag ikutin. Tingnan nyo, tanggalin natin ang green. Disconnect natin ang green. Okay, disconnect na natin. Nakakunik kayo yung blue na lang at saka yellow. Ayan, tingnan nyo. Yan, napakalambot. Okay. Yan. Malambot. So, maliwanag dito. Ang may problema sa controller natin, yung 3-piece nito, yung sa output na nasa green. Okay, tingnan nyo. Ayan, nakadisconnect na ang green dito. So, malambot na siya. Paikutin ng dynamo natin. Okay, dito na tayo ngayon magsimula pag-trouble, paghanap kung saan ang MOSFET dito ang may sira. Pag muna tayo mag-supply. Okay, hanapin natin to, tapos palitan natin ng MOSFET kung saan ang sira dito. Isa lang ang sira dito, guys. Ito, hanapin natin dito sa green, papasok dito kung saan MOSFET ang may tama dito. Okay, hanapin lang natin. So dito yung green. So yung green na yan, may 4 na MOSFET dito. Yan.
So hanapin natin kung saan dito sa apat nito ang may tama. Ito yung green, ito yung kanina na pag ikabit natin nagdadrag to. Ibig sabihin matigas sa ikutin. Okay. Yan, malambot yan pag wala ng kunik. Tanggalin natin, sipat na tayo dun sa kabila, no. Okay, dito tayo mag step by step ngayon. Hanapin natin to sa green banda kung saan yung tama. Okay. Okay, dito siya. So green dito, guys. Dito banda. So yung una na ito, yung apat na ito, dito may tama. So tanggalin natin, hanapin muna tayo. I-check muna natin sa tester kung saan dito ang may short. Okay. Pwede natin i-set ang tester natin sa buzzer mode. Yan, narinig nyo, may buzzer yan. Okay. Kung saan yung tutunog dito na MOSFET, pag trace natin sa apat na ito, yung dito banda sa green, ibig sabihin yan ang may tama. Kadalasan isa lang may tama dito, guys, hindi naman siya apat or dalawa, kadalasan isa lang. So check natin, lapit na natin sa camera. Okay. Dito tayo. Okay. Wala. Okay, normal na yan, isang beep. Wala. Okay. Dito. Okay, mayroon. Okay, mayroon. So baliktarin natin. Pangatlong MOSFET. Mayroon. Oh, mayroon. So okay. Mula dito sa gitna, ay sa gilid. Pangatlo, may tama siya, guys. Tumutunog lahat yung sensor natin, yung tester natin. Ito. Okay. Okay, ang dalawa na ito may tama, pero kadalasan isa lang ang ito, nakaparalel lang to eh. Tingnan nyo mamaya. Una natin tanggalin ito, itong pangapat. Okay. Kasi ito, ang linya na ito, positive to eh. Ito. Yan, positive supply. Okay. Didiretso siya dito sa gitna sa ito yung supply sa MOSFET. So ang pang-apat na MOSFET may tunog din. Yan. Yan. Diyan na reklam. Okay, yan, may tunog. Okay. Okay, confirm na natin dito. Tingnan natin ulitin, green. Okay, dito ang may problema, ang apat nito. So may tunog yung dalawa dito. So isa-isa lang natin muna tanggal. Hindi naman dalawa to eh. Sigurado ko isa rin. Isa lang ang may tama dito. Tumutunog lang tong isa kasi nakaparalel yung paa dito eh. Tingnan niyo ito. Okay, tanggalin muna natin itong kusa, tapos bunutin natin kung wala na siyang hindi na magdadrag dito sa green. Ibig sabihin yan lang ang isang may tama. Okay, ito yung hot air natin soldering iron natin ngayon. Umpisa tayo dito magbaklas. Okay, ulitin natin yan, ang green. Okay, dito. Tanggalin natin to. Ito lang dalawa may tumutunog. Ito, okay po to. Okay, ito. Gamit tayo siyempre. May soldering pump tayo, no? Hindi yung pang take-off sa lid, sa board. Ito. Guys, pasensya nyo na yung shop natin dito kasi temporary lang to, hindi magulo, hindi pa talaga na ayos to. Sa atin lang, ang ginahabol lang natin ito na may repair natin yung pwede mauna natin i-repair na. Okay. Lagyan natin muna ng tingga o yung soldering lid. Medyo sanayan lang din ang pagtanggal nito, guys, kasi double sided itong PCB na ginagamit sa pag ganito yung mga sa controller sa mga e-bike, kaya medyo kunting taga-taga lang matatanggal din natin. Yan.
Okay. Ito rin pala guys, malaman natin na shorted tong 3-piece. Ito rin, buzzer mode tayo. Yan. Okay. Touch muna natin dito sa positive line. Tapos kung saan ang tutunog dito, so ibig sabihin ito, halimbawa yan, ang yellow wala. Okay, blue wala rin. So green. Yan, sa green tumutunog. So ang green yun kanina, may tama yung may grounded. Okay. Isa din to sa pag-check kung saan yung may shorted natin sa 3-piece wire natin. Okay, yellow, blue wala, dito sa green mayroon siya. Sa positive lang naman yan na side. At ayan, tingnan nyo. Okay, pag i-touch natin dito sa positive light at saka yung sa 3-piece wire natin sa green, tumutunog. So yan guys, natanggal na natin ito. Malabo lang siya, pero ang number nito nakita natin NCE 7190. NCE 7190, wala tayong makuha niyan, so lagyan na natin dito. Ito ibang number, 7509. Parehas silang MOSFET, parehas din ang cathode at saka yung gate, ibang number. Nagawa ko na to guys, nagawa ko na sa ibang mga controller. Basta parehas lang sila na 48 volts. So ito yung sira. Tingnan natin ha. Ay compare natin sa continuity. Dito siya, yan, yung isa dito. Yan, medyo malabo lang. Okay, yan yung isang nabunot natin yan. Nakita niyo yan, nakasinag yung board. Yan sa board. Yan, natanggal natin yung isa. Nung tinanggal na natin, so ito na, wala na yung short na naka-detect sa tester kanina. So hindi na siya nag-dip. So click lang natin to, tingnan natin ang pagkakaiba. Okay. Gamit tayo ng ito, lagay natin ulit sa buzzer mode. Yan. Ito yung natanggal natin, tingnan nyo. Yan, buzzer lahat, kahit balik-balik ta rin man natin. Yan, tumutunog. Okay. So nakita na natin ang MOSFET dito, isang sira yung ito, yung tatlong paan nito. Okay, ang ilagay natin mamaya ito, no, may natanggal tayo. Parehas sila 48 volts, parehas din ang cathode nito saka yung gate. So titingnan natin, isaksak natin kung mapagana natin itong controller na ito. Okay, bali dito siya. Yan, tinanggal natin ito, itong isang butas na yan. Okay, so ito tingnan nyo, kanina may buzzer yan. Pag ilagay natin dito sa positive, ang isang probe sa tester natin, tapos click natin sa green. Ngayon ito, tingnan nyo ang green. Yan. Okay, pag i-touch natin, so mayroon, tapos i-touch natin sa green, nawala na yung buzzer na narinig natin kanina. Okay, kaya gawa nga ito yung nag-create ng buzzer, yung shorted. Natanggal na natin yung isang MOSFET. So wala na siyang buzzer, wala na shorted. So ibig sabihin, natanggal na natin to, palitan na natin siya ng kahit hindi parehas ang number, parehas naman na yung panel na yung Curie, tapos 48 volts din na MOSFET. Try natin isaksak. Okay, wala na yung buzzer na narinig natin kanina na nag-detect pag na-detect niya na may shorted kasi tinanggal na nga natin yung MOSFET. Okay, lagay na natin to, ihinang na natin dito sa board, tapos testing na natin, lagyan natin ng connection, testing natin ulit doon sa dynamo, no. Check natin ulit yung bagang tinanggal natin. Yan. Okay. Kahit sa analog gamitin natin, makita natin yan. Balik-balik ta rin man natin yung paa dito. Makita natin yan na may pumapalo dyan. Tingnan nyo. May palo. May palo. May palo. May palo. May palo. Lahat yan may palo. Ready sabihin, sira yan. Yan ang short kanina na kinuha natin sa board. Okay. Ito, isang side lang tong may continuity. Yan.
Okay, saksak na natin dito sa board. Tapos i-on na rin natin to. Yan, binalik na natin. Yan. Kung paano natin siya tinanggal, ganun din ang pagbalik natin. Tapos mayroon yan dito, yung ito, yung may plastic. Yan. I-screw natin. Natin yung hangin natin dito sa likod. Yan. Okay, hinang lang natin dito. Ito yung yung tatlong paa, hihinang lang natin yan. Okay, testing natin ulit. Lagyan na natin ng connection. Tingnan natin kung mapaikot natin. Dali natin dito ulit sa kabila, yung sa may pang testing natin na dynamo, no. Yan dyan. Okay, yan ang dynamo. Testing natin kanina. Okay. Minsan guys, pag pihit natin dito, no, pag saksak natin, pag hindi naka mixing, hindi maganda mixing dito sa 3-piece, minsan marinig natin dyan na gagaralgal. So, hindi ibig sabihin na pag gagaralgal may sira. So i-adjust naman natin dito, i-mix natin dito sa 3-piece. Okay, yan na po, tingnan nyo. Ang lagay natin ngayon standard lang, green to green, blue to blue, yellow to yellow. So pinalitan natin ng sensor, MOSFET, isang MOSFET lang, tapos ibang number. So tingnan natin ngayon. Okay, plug natin dito. Ito, hindi naka-plug yung supply. Okay, makita ba? Yan, ito yung board, ito yung repair natin. May mga wiring, medyo kalat lang, ingat lang na kailangan sigurado tayo na walang magkadikit dyan, no? Okay, yan ang battery na ginawa natin na supply. So kita natin, saksak natin dito. Okay, so plug natin. Okay, so yan, siguro i-adjust natin kasi yan. Okay, makita nyo naman, yan, ito yung controller board na nirepair natin. Ito yung wiring. Okay, ito yung dynamo. So ginagawa ko dito, tingnan nyo sa kabila. Ito kasi open, ito sa kabila sirado. Pag malakas ang ikot nito, pag ganito 600 watts, malakas ang hatak din sa battery. So ito ginagawa ko, tingnan nyo, iniipit ko lang dito para in kaso pag bigla po siyang iikot, may support po tayo. Okay, kasi yung ginagamit natin ngayon, ito yung sa amplifier lang na volume, temporary for testing lang natin sa ginawa natin siyang nagsilbi na throttle cable. Okay, so try pit natin, no? Dandaan lang. Ayan, up. Okay, ibig sabihin gumagana na yung pinalitan natin ng sensor. Mag-mix lang tayo dito sa dito, may pagpalit-palit na natin ng connection dito sa 3-piece wire. Okay, pwede natin siya baliktarin muna natin. Ito ang gagawin natin una, yung green ilagay natin sa blue, at saka yung blue ilagay natin sa green. Dito lang muna ang dalawang kulay i-cross natin, kasi minsan ganito yan eh. Ang hindi magandang pagka-mix natin, hanapin natin yung maayos na nakasynchronize. Ito yung tinatawag na mixing sa 3-piece. So tingnan nyo, ang blue nilagay natin sa green, ang green ngayon nilagay natin sa blue, tapos testing natin ulit. Yan. Okay, hawakan natin dito kasi malakas ang hatak nito, 600 watts. Okay, tandaan lang ulit. Oh yan, tingnan nyo, napakalakas yan. Tingnan nyo ang ikot, hindi stable kasi
Ito, ang ginawa nating throttle, temporary, ito yung volume. Sa amplifier, yung potentiometer. So pag ilagay natin to sa tamang lagayan, yung controller na original, makita natin na good na to, gumagana na to lahat guys. Tingnan nyo, may ikot na yan. So ibig sabihin, pinapakita ko lang dito, ang pinalit natin, hindi siya yung parehas ang number. Nagkuha lang tayo sa ibang 48 volts din, tapos nilagay natin dito, pinalit natin yung sa nagsushort na isang MOSFET. So ibig sabihin, gagana po siya guys, basta parehas lang yung kato. Hindi lang siya stable, hindi magandang pagkaikot, kasi yun nga, potentiometer ang gamit natin yung sa radyo. Pero at least napagana natin ang controller. Okay, so ganyan lang ulit. Check lang natin, pag matigas ikutin yung dynamo natin na nakakonek yung 3-phase wire, hanapin lang natin. Kasi hindi ibig sabihin na palagi sa green ang may problema, hindi rin ibig sabihin na palagi sa blue, hindi rin ibig sabihin na palagi sa yellow. So ibig sabihin nito, marunong lang tayo maghanap, mag-check kung saan yung nagda-drag dito pag ikabit na natin sa connection. Okay, so hanapin natin, tapos kung saan yung may tama, doon tayo pupunta. Baklasin natin yung MOSFET na yan, mayroong 4 dyan. Sa 4 na yan, may isa lang na sira katulad ng ginawa natin kanina. Yan, umikot na siya. Okay, so disclaimer lang to ulit sa mga beginners na to na gustong mag-DIY sa mga controller, mag-repair, no? Yan. So this lang din to sa experience natin na yun ang una natin na procedure. Iyon muna natin ang controller, tingnan natin kung may standby yung dalawang 5 volts sa controller, sa accelerator at saka yung sa 5 volts sa supply sa dynamo. Pag present pa ang dalawa na yan, pwede na natin yan subukan na i-repair, kasi kadalasan ang problema dito lang sa MOSFET sa output. Okay guys, so sana may natutunan kayo, no, kahit kaunti lang sa video natin, kahit medyo magulo yung wiring. So at least kita lang natin dito na kung ano yung ginawa natin. So pinalitan natin siya ng output na isang MOSFET, ibang number, parehas lang yung application. Kasi wala naman tayo makita nito, kasi ang kaya na kadalasan kahit pag bagong labas nila sa mga controller, ibang number niya nilagay. Kasi tuktik nila niya na para bang disposable, pag masira palit ka agad ng bago. Okay, hanggang sa sunod na video ulit guys. Shoutout ulit sa subscriber natin, sa kay Alan Burero, no, yung taga-Banga, Bayon City, Negros Oriental, at saka nasa Angeles na siya kayo nakatira. Shoutout din sa mga kamag-anak niya dito, no. Okay guys, bye-bye ulit.